magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bagong umaga, bagong simula. Ano man yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan, kapit lang tayo ha. Tayo po ay sama-samang magpatuloy sa ating mga aralin. Nasa quarter 1 pa rin tayo pero nasa week 7 na. Kaya kapit lang. So our topic, systems of linear equations in two variables. Let's go. The main focus of this week's lesson is still linear equations in two variables. Review muna tayo. So this is the standard form of a linear equation in two variables. So tandaan na po ax plus by is equals to c. Kung mapapansin nyo, lahat sila letters, no? Pero actually, ang variable lang dito ay yung x and y. Because a, b, and c are all constants. We use letters to represent them kasi they could be any number. So, pero may value siya, no? Kaya constant sila. Okay, review lang natin yung mga pointers na nabanggit na before sa mga previous videos. So, ano ba yung mga dapat nating tandaan in order to be considered a linear equation? Sabi, at least one of a and b is not equal to 0. So, sabi pwedeng a is equal to 0, pero yung b, dapat hindi siya 0. Kasi imagine niyo, kung yung a ay 0, edi 0 times x will give us 0. Ano mangyayari? Mawawala na si x. So, dapat may value si b na hindi 0 para meron pa rin tayong y. Dapat may maiwan na isang variable. So, ganun din naman, no? Kung b ay 0, mawawala si y, kaya dapat hindi 0 si a. So that we could still have one variable, which is x. Okay? Next, the highest exponent is 1. Yan, isang mahalagang characteristic yan ng isang linear equation. Ang highest exponent niya dapat ay 1. So, hindi naman natin nakikita yung exponent kasi 1 nga. Okay, hindi na natin siya sinusulat. Ang mahalaga lang ng exponent ay 1 ay yung x and y. Yung constant naman natin, actually, pwede naman siya maging hindi 1. Bakit? Halimbawa, 2 squared. Pwede naman natin siya isolve. So, 2 squared is 4. So, babalik na siya sa exponent, the 1. Okay? No variable in the denominator. Okay, ito, linawin natin, ha? Kasi pwede tayo magkaroon ng fraction. No? Pwedeng fraction yung ating constants. Ang sinasabi dito yung variable. So, yung x and y, hindi siya dapat nasa denominator. Ayan. So, kapag yung fraction yung constant, okay lang siya. Check siya. Pero kapag meron tayong variable sa denominator, hindi siya pwede. Okay, bakit? If we have a variable sa denominator, ibig sabihin, ang exponent ng variable na yon ay negative. At kapag ginawa nyo siya ng graph, hindi line ang lalabas, kundi curve. Okay? Mali na. Kasi nga kaya nga linear equation. We should have a line kapag siya ay ating nilagay sa graph. Okay? Yan. So, balik tayo, no? Ito, nasa review pa lang tayo. Nililinaw lang natin. So, ito yung ating standard form. And then, na-introduce na sa atin yung format na y is equals to mx plus b. Okay? This format is very important kasi in order to graph ng ating linear equation, maganda na nandun siya sa form na ayan, mailipat natin siya sa form na y is equals to mx plus b para madali natin siyang maiplat o maidrawing. Okay? Kasi bakit? Ito kasing slope-intercept form, madali nating ma-identify yung slope at saka yung intercept. Yung m kasi, yun yung ating slope, at yung b, yun yung ating y-intercept. And once we know the slope and the y-intercept, it will be easy for us to plot the points. Okay? Ngayon, kung may mga katanungan pa kayo, ma'am, ano po ba yung sinasabi yung slope-intercept form? Kindly review our previous videos. Na-explain na po siya doon. Again, this is only a review because our real lesson is mamaya, isang slide pa bago yung ating real lesson. Ayan, review ulit natin yung slope of a line. Importante kasi yung slope of a line kasi gagamitin natin siya ulit. Again, yung slope of a line, yun yung steepness ng ating line.
Okay? So, mas malapit siya sa pagiging vertical. O, mas malapit siya sa pagtayo. Yung nakatayo, di ba? Vertical line. Mas mataas yung slope. So, ayan. So, di ba pag nagsusulat tayo from left to right? So, ina-acknowledge natin lagi ang movement from left to right. So, pag tinignan natin yung line natin, mula left papunta sa right, at siya ay pataas. Yan. Siya ay pataas, going upward. Ang ating slope, positive. Sabihin yung M natin, positive siya. Pero, kapag going from left to right again, at siya naman ay bumaba, pababa, going down, we will have a negative slope. O yung M natin, yung value ng M is negative. Okay? Ayan. So, yun yung review. Ito yung actual lesson natin. Systems of linear equations in two variables. So, diba? Linear equations pa rin in two variables. Sinabi lang na systems. So, ano pa yung kaibahan nito? When we say systems, ito yan. A pair, pares, magka-partner. Sabihin, dalawa. A pair of linear equations in two variables form a system of linear equations. So, para pala maging system siya, kailangan meron tayong dalawang linear equations. The graph of a system of two equations is a pair of lines. O dahil dalawa yung ating equations, syempre, kapag siya ay nilagay natin sa Cartesian plane, ang makikita natin, tama, dalawang lines. Two lines. Okay? So, let's show. Sorry, pumiyak. Let us show an example. Here. Ayan. Diba? Meron tayong two lines. Kasi sabi nga, dalawa yung equation natin. So, dalawa rin yung lines na makikita natin sa graph. So, observe. Ano yung mapapansin nyo? The lines meet or intersect at one point. Nagkita sila. Nagsalubong sila sa isang point. Ayun, naka-highlight yung ating point. Okay. So, ibig sabihin nun, itong system na to, meron siyang isang solution. Yung solution niya ay yung point na yun. Yung ordered pair kung saan sila nagkita. Yun yung ating solution. Ano yung nabuo dito sa ating graph? Nakabuo tayo ng intersecting lines. Diba? Kasi nga, nagtama sila. Pero may isa pang case ito. Pwede rin siya makabuo ng perpendicular lines. When we say perpendicular lines, intersecting lines din yun. Ang kaibahan lang, they formed a right angle. Ano yung right angle? Diba? 90 degrees. Nakabuo sila ng 90 degrees angle. Okay. Paano naman kapag ganito? Again, we have two lines kasi meron tayong two equations. Kaya meron tayong system. Okay? The lines have no common point. Diba? Hindi sila nag-meet. Kahit na-extend mo pa yung line mo to the left or to the right, hindi yan sila magkikita. They will never meet. Okay? So, pag ganon, the system has no solution. Diba? Kasi hindi naman sila, walang isang point kung saan na pareho sa kanila. Okay? Ang tawag dyan, parallel lines. Okay? Ayan. Oh, ma'am, kala ko ba sabi nyo, dalawang lines, dalawang equation. Dalawang lines yan. One on top of the other. Okay? So, paano pag yung two equations, they formed two identical lines? Pareho lang, no? Pag ganyan, the system has infinite number of solutions. Diba? Kasi pareho siya ng points eh. Diba? Lahat ng points along the line, pareho sa kanila. Kaya infinite number. Walang katapusan. Bakit? Line yan, diba? Kaya nga may arrow sa both ends. Sabihin, you can extend that. Diba? Tuloy-tuloy lang siya. Walang katapusan. Kaya infinite number of solutions. Ang tawag sa lines na yan, coincident lines. Okay? So, yan po. Yan ay introduction lamang. Yan yung pag-uusapan natin sa buong linggong ito. So, kindly wait doon sa ating part 2. Doon naman natin i-explain yan, yung ating mga equations. No? So, paano natin malalaman kung siya ba ay parallel, intersecting, perpendicular, or coincident lines. Okay? So, for now,
Thank you for watching at keep safe po. See you again, and of course, please don't forget to visit our channel, the Curtesians CNHS Grade 8 Math Teachers channel. Just click on subscribe. Bye-bye!